Purihin ng Panginoon. Amen. Mapagpalang araw po, araw ng Linggo. Happy Lord's Day! Kaya po sinabi kong Happy Lord's Day kasi nga po sa Biblia, araw ng Panginoon po ito sa mga Amen. sang Kristyanuhan. Okay? Pag sa Kristiyano ka, pag araw ng Linggo ay Amen. Lord's Day kung tawagin. Okay? Magbubulay po tayo ng Ebanghelyo. Meron po tayong kasama rito, walang iba kundi si dating chairman ng Barangay 97, Sonit, District 1, Tondo, Manila, na si formerly chairman, Guillermo Saldaña. ayan, siya na po nagsalita, Guillermo Saldaña. Okay? Para makita nyo lang kung talagang kasama natin. Ayun! Oh, di po ba? Nung nabago ito kanyang lalagyan, gumanda lalaki bigla. Wala naman po nilikang pangit ang Diyos Lahat ng nilikha ng Diyos at minasdan niya kanyang mga nilikha ay pawang maganda. Genesis chapter 1 verse 31. Okay, mag-aaral po tayo. Handala ko pong Biblia ay poemen. Ito pong poemen na ito, isa yung Bibliang ito, ito po yung mga tinatangkilik ng 13 simbahan. Different churches sa Pilipinas. Ayan po ang kanilang mga pangalan at pangalan ng simbahan nila. Yan. 13 po sila. Na ito pong nilalaman ng Bibliang Poemen Bible, Yung may 13 apostoles. Biblia ng mga pastor, ito po yung tinatangkilik nila. Kaya siya pong ating ginagamit ngayon na iba't iba pong simbahan ng kanilang kinabibilangan, kinamumunuan, at sila pong 13 ay nagkakasundo sa aral ng Bibliang ito na Poemen. Yan, ayan po. Ang Biblia ng mga pastor. Mga pastor po yon ng iba't ibang denomination dito sa Pilipinas. Okay? Bago tayo papalaot sa pag-aaral ng Biblia, siyempre mananalangin muna tayo. Tayo dudulog sa Diyos upang siyang tumulong at pumatnubay sa bawat isa sa atin. Amen. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ni Brother Guillermo Saldaña. Buksan ang puso't isip upang kami po ay maturuan mong maigi at maginabang kami sa iyong turo at aral na siya naming pagkain ng aming kaluluwa. Ganon din sa mga manonood ng video ito kapag na-post ko na po. Ganon din po ang gawin mo sa kanila, buksan ang isip kung hindi pa po ayos sa iyo ang pananampalataya nila, baguhin mo po sila sapagkat ikaw lang po ang pwedeng magbago ng pananampalataya ng isang tao. Amen. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyo ang lahat ng kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon mag-aaral tayo ng Biblia. Alam niyo po na kagabi, meron po akong, alam niyo yung programa ni Brother Hedy Villanueva at saka ni Senador Villanueva, si Joel. Yung kanilang programa sa telebisyon, yung Sohe Channel. Na doon po ay sinabi ng isang programa nila, huwag kayong maniwala sa mga fake news na nagsasabi laban sa amin. Yan. Ang kanilang sinasabi, huwag kayong maniwala sa fake news laban sa simbahan na itinatag ni Brother Hedy Villanueva. Yung asawa niya po ay patay na, si Sister Dory Villanueva. Alam niyo po, kaya naman maraming bumatiko sa simbahan ng GIL, Jesus is Lord Church. Kasi po ang nangyari, yung kanilang party list, kasi sumama na po sila sa politika Ang pangalan ng party list nila is Sibak.
Sila po ay laban sa korupsyon o sa pagnanakaw ng kabantera ng bayan. Laban sila. Kaya po hindi sila binabatikos eh. Nangyari, itong nakaupong vice presidente na si Sara Duterte, yung pera ng taong bayan, bilyon-bilyon, ginamit niya po at hindi niya pinaliwanag kung saan niya binigay yung pera. Yes, no. Ganun yan talaga ron. Kaya yung mga taong bayan na iba't ibang social media, ang sabi nila, pera ng taong bayan yan, hindi mo pera yan. Bakit mo ginamit at ngayon ayaw mo sabihin kung saan mo ginamit? Pinamigay sa mga polis. Ngayon, isa po yung si Brother Eddie Villanueva bilang kongresista ng party list ng SIBAC. Yung mga grupo ng Kongreso, lahat po sila, almost 100% pumirma sila para po questioning ngayon ang ginawa ni Sara Duterte. At isa si Brother Villanueva, Eddie Villanueva, yung tatay, hindi po siya pumirma. Isipin niyo po ang kanilang slogan, SIBAC against corruption. Kung talagang totoo kang against the corruption, ba't hindi ka sumangayon na itaguyod ang pangungurap sa pera ng taong bayan? Kaya ngayon po, sa iba't ibang mga platform ng mga vloggers, binatikos na po nila si Brother Eddie Villanueva ng GIL. Kaya kahit siya ka umarap ngayon, o isang pari, Villanueva, si Father Flavie Villanueva, ang sabi niya, isa si Joel Villanueva na tinawag niyang Judas. Anak niya yun. Judas na mga balasubas, sabi ni Father Villanueva, si Flavie. Hindi ko alam kung kamag-anak nila kasi kapilyedo nila. Yan, sumabog na po ngayon ang galit ng social media ang mga tao. Kaya kaliwat kanan po ang pagbatikos nila sa GIL. Ngayon, yun nga po yung napanood ko. Sabi nila, yung programa nila, meron na silang ganito Huwag kayong maniwala sa mga fake news na bumabato sa amin. Brad, may iba. Na dati, wala naman pong bumabato sa kanila. Brad, huwag natin pag-usapan yan, Brad. Ngayon, kaya ganon. Kaya yung magsisimula yung programa nila, yan ang lumalabas. Huwag kayong maniwala sa mga fake news. Sipin nyo, sino kaya ang fake? Wala isipan niya. Ba't hindi ka pumirma? At yung anak mo si Joel, hindi siya sumangayon. Yan. Kaya ngayon, lubog kayo sa batikos ng taong bayan. Ito wala pong personal. Nasa Biblia po tayo. No? Okay? Gumamit tayo ng talata ng Biblia. Anong pangalan ng simbahan nila? Jesus is Lord. Jesus is Lord. Ibig sabihin, ang kanilang name is Jesus. Sinasampal na. Tingnan natin si Jesus sa Biblia. Nang nangaral po ang ating Panginoong Yesus dito sa ibabaw ng mundo, ito po ang kanyang sinabi. Sa 1:8:45. Ito po babasahin ko, no? Ang sabi ng ating Panginoong Yesus Kristo ay, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan na sinasabi ko sa inyo. Kung si Jesus po ang ating susundin, anong sabi niya? Katotohanan ang sinabi ko sa inyo. Amen. Ibig sabihin, Jesus Christ Himself, tumatayo siya sa katotohanan. Amen. Ibig sabihin, laban siya sa kasinungalingan. Ano ba yung counterpart ng kasinungalingan? Katotohanan. Meron pa rito,
dito pa rin sa chapter 8, anong sabi ni Jesus? O, basahin pa po natin, ano? Sa 32, 8:32 ng 1. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sino yung katotohanan ngayon dito sa Bibliang 8:32? Ang sabi ni Jesus sa 14:6 ng 1 ay ito. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino si Jesus? Siya po pala yung katotohanan. Kaya pala ang kanyang aral ay pawang katotohanan. Laban po siya sa kasinungalingan. Sino naman yung sinungaling sa Biblia? Ang sabi po ni Jesus, dito pa rin sa chapter 8 ng 1, ito naman po nakalagay. Sa verse 44 naman ang ating babasahin. Pansinin niyo po pakinggan nyo, unawain. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa 44 ng 1:8, ang diablo ang inyong ama, at kung ano ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa ay mamamatay tao na siya. Okay. Siya hindi pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, si Satanas, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya'y ama ng kasinungalingan. Ano po ba ang nature ni Satanas? Nagsasalita siya ng kasinungalingan at ama ng mga kasinungalingan. Maliwanag po, dahil wala yung katotohanan kay Satanas, ang kanyang nature, ang kanyang category, siya po ay isang sinungaling. So makikita na natin dyan yung dalawa. Si Satanas, kasinungalingan. Si Jesus, katotohanan. Kung kayo po ang tatanungin ko, kayong mga nanonood ng aking video ito, sa aking pagbabible study sa tahanan ni dating Chairman Guillermo Saldana, kanino kayo tataya o papanig? Sa katotohanan ba o sa kasinungalingan? Amen. Kasi po, kaya po nila binabati ko si Mr. Villanueva, kasi nga po si Bakang kanyang party list against corruption. Pero nang nagkukurap na po si Sara ng pera ng taong bayan kung saan dinala yung pera, hindi po siya umihimik, tahimik siya. Ito na mga anak ng senador na si Joel nagsasalita, pero kanino siya pumapanig? Kay Sara Duterte. Paano malaki pera? Ako po, at the age of 20, nag-employed na po ako sa private sector. At the age of 20, nagbayad na ako ng buwis. Saan ba nanggagaling po yung pera ng gobyerno? Hindi po ba galing sa tao? Tambayan. Magbabayad ka ng buwis. Ngayon na lang po na-exempted sa buwis yung mga minimum wages. Nung araw po, ultimo minimum wages ng taong mahihirap, Meron. kinakaltasan nila ng buwis. Kinakaltasan. Ako po, bukod sa sweldo ko, meron pa akong komisyon noong araw. Ultimo Christmas bonus ko, binabayaran po ng buwis. Kaya kami na nagagalit noong araw. Bakit naman pati yung bonus namin? Pinakikinaman pa. Ang amin lang, dati hindi nila binubis yung bonus namin eh. Tapos binonus nila. Kumbaga yun ang kuswelo mo sa loob ng isang taon na mula sa iyong employer. Paglilingkod. Hindi sweldo yun. Ayon sa batas yun.
na pinirma ni dating Marcos, matanda na Marcos. 13th month pay. Yan din man. Pagkatapos na nakawin mo lang, Tama. ang gobyerno, saan ang pera ko kamo sa gobyerno? Sasabihin ng gobyerno, ayan, nagpatayo ako ng kalsada. Pag tinanong mo ang gobyerno, nasaan ang pera namin? Ayan, nagpatayo ako ng eskwela. Nagpatayo ako ng tulay. At least yung gobyerno, sinasabi niya saan dinala yung pera. At meron ka mababa sa karatula kapag merong isang tulay na ginagawa. Ang nakalagay doon, dito na ilalagay yung inyong mga tax. Tax. Nakalagay yun sa nakabalandra. Tax free. Ibig sabihin yung tax mo, ayan, pupunta sa tulay, ginagawa yung tulay. Pero si Sara Duterte, kinuha niya yung pera ng taong bayan. Kaya sabi ni Castro, yung assistant secretary ng CEO ni Marcos, tao ng perang bayan ang pinakyalaman mo eh. Tama. Hindi mo pera yan, sabi niya. Pera ng taong bayan. Saan dinalhin ni Sara? Hindi niya mapaliwanag yun. Oh. Maalis nyo ba sa mga taong bayan na hindi magalsa? Kagaya ko, sabi ko nga po, 20 anyos pa lang ako. Nagbayad na ako ng buwis sa gobyerno kasi nag-employed na ako sa private. Hindi po ako nagtrabaho sa gobyerno. Sa pribado po ako naging empleyado. Bayad bayad ng buwis. Pagdating ng isang buwan, isang taon, pag magpapayag ka tuwing April or March ng ITR mo, aba lumalabas ako pa may utang. O, pwede bang hindi ko bayaran yung utang ko? Kahit maliit lang, pabayaran ko. Bakit? Kakasuhan ako ng tax evader. Pwede nila akong ikulong. Pagkatapos kukunin mo yung pera, Sara, kung saan mo lang dadalhin, hindi mo naman pinapaliwanag. Ito po ang nakakapanginig ng laman. Nanood ba kayo ng balita? Nagsimba siya doon sa Davao, sa lugar nila. Nagsimba siya. Pag ganun-ganun pa. Akala mo, banal. Noong lumabas, siyempre, inambos interview nila. Aba, inuutosan niya ang mga tao sa Pilipinas na yung desisyon ng 19 na senador na taga-awak niya sa lihig. Respeto nyo sila. Tanggapin nyo na lang yung kanilang desisyon. Tignan nyo po. Inuutosan ng taong bayan. Kung ikaw kaibigan isa kang taxpayer, kaya mo ba sikmurahin yun? Nagbibigyan talaga ganun na lang. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, meron kang pera sa bahay, may pumasok na magnanakaw. Kinuha yung pera mo. Then nahuli mo. Later on, nahuli mo yung magnanakaw. Sasabihin niya sa'yo, irespeto mo na lang yung ginawa kong pagnanakaw ha. Tanggapin mo na lang. Ikaw na nanakawan. Anong gagawin mo? Sasabihin mo ba? Amen? Pakukulong ko siyempre. Kaya nga po merong impeachment. Sino man pong mga opisyalis ng gobyerno na pwedeng mawala sa posisyon, ang impeachment po ang ginagamit na parahan. Kasi po yan ang nakalagay sa saligang batas. 1987 Konstitusyon na pinagawa ni dating yumahong Pangulong Cory Aquino. Yung konstitusyon sa panahon ni Marcos, pinabago niya kasi puro bulok na nilalaman. Kaya pinabago. O, papayag kayo? Kung ikaw ninakawan ka, pagkatapos sabihin na nagnakaw sa'yo, tanggapin mo na lang ang ginawa kong pagnanakaw. Irespeto mo ako. Yung ba yung gusto mo? Hindi. Ngayon, kung hindi ka, wala kang pakialam sa gobyerno, okay lang. Ako, alam niyo yung nagbabayad po ng buwis sa gobyerno, yan po yung kahagapay ng gobyerno sa pagunlad. Wala namang pera gobyerno para magpatayo ng eskwela. Sa kukuha ng pera? Tama yan. Kailangan sigilin ka ng yung tax. Ngayon,
bilang mamamayan, obligado po ba tayong magbayad ng tax? Ayon po kay Apostol Pablo. Ito, Roma chapter 13. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaan na umiiral. O yung pamahalaan dito, sino ang nagtatag? Ang Diyos. Kaya, chapter 6. Yan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. At ang mga pinuno ng pamahalaan ay lingkod ng Diyos. At ito ang kanilang tungkulin. Anong tungkulin nila? Verse 7. Ibigay ninyo ang bawat isa na narapat sa kanya. Magbayad kayo sa dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Kaya nga wala nang karangalan si Sara eh. Wala. Pararangalan mo ba yon? Nilulos sa yung pera ng taong bayad. Bayad ka ng bayad ng bisnel. Takot kang madimandang tax evader. Tanga na sa ako, pero ang puno. Pagkatapos wawaldasin niya lang, hindi niya sasabihin. Alam niya po, binibigyan naman siyang pagkakataon, hindi paliwanag saan mo dinala yung pera. Walang iwan. Ito naman Senado, imbis na sana tulungan yung taong bayan, anong ginawa nila? Ay, wag nang dapat malaman yan. Wala na. Nagbutuhan po, yes or no, at nanalo yung mga demonyo. At isa po si Joel Villanueva ron. Kaya ang daming pumapatigas po sa GIL. Hindi nyo maalis sa mga tao yan. Naturingan silang mga reliyosong tao. Pero anong pinagtatanggol nila? Yung magnanakaw. Anong sabi ni Jesus? Katotohanan na sinasabi ko sa inyo. O anong pangalan ng GIL? Jesus is Lord Church. Yun daw kanilang simbahan at tinayo ni Brother Villanueva ay kay Jesus. Gusto ni Jesus totoo, pero gusto niya magamas kasi nungalingan. Paano ngayon yan? Pagkatapos sinasabi ng programa ninyo, huwag kayong maniwala sa mga fake news nagsasabi ng agis laban sa DIL. Hindi nyo po mayali sa taong bayan yan. Taong bayan po pinagbulan ng perang winawaldas ng inyong pohon sa Davao. Na sino siya? Si Sara Duterte. Salamat po Panginoon Diyos sa katotohanan na nireveal mo. Ito po ay walang personalan. Gumagamit tayo ng Biblia at ikinakapit natin yung nangyayari sa ating buhay araw-araw. Salamat po Panginoon Diyos sa ngalan ni Jesus, sa iyong walang hanggang kapurihan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan na nanonood ng video ito, wala pong personalan ito. Gumagamit tayong Biblia at ikinakapit natin yung nangyayari sa araw-araw na buhay natin sa lupa. Kung nasasaktan kayo, maganda yan, nasasaktan kayo. At least buhay pa kayo, may pakiramdam kayo. Yung iba, wala na pong pakiramdam. Gaya ng mga Villanueva na magama. Wala na silang pakiramdam, wala na silang nararamdaman kahiyangan. Isipin nyo, pinopromote nila sila pagkatapos. Kanino sila pumapanig? Saan magnanakaw? Pero kung baka iba lang ang nagnakaw niyan, baka pumirma na po si Villanueva eh. Hindi ba kayo maniwala niyan? Sasabihin, ba't ka pumirma? Aba, sibak kami eh. Dapat nga. Hindi ko binood yan. Dapat kayo sibagin dyan sa Kongreso at Senadong magama. Sige po, ano? Sana meron kayong natutunan mula sa Biblia at saka sa nangyayari sa ating paligid. Tandaan niyo po, walang personalan ito. Wala akong personal na galit sa magamanga na yan. Pero ako po ay isang taxpayer at botante rin at the same time. Sige po, like, share, at i-share nyo po sa iba. I-share nyo sa kanila para marinig nila. Ako open ako dyan. Walang problema. Bakit? Sa katotohanan lang po tayo papanig. Amen. Sige po, ano? God bless us all. Thank you for watching. Happy Lord's Day, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless. Bye-bye.